Hala ka guys, Ramon Tulfo, binanata na si Bongbong Marcos. Nako, kala ko amo niya ito. Nako, grabe ang banat niya dito mga kababayan, nakakagulat. Ayan no, sabi dito, Mon Tulfo, hindi na mapigilang banatan si Marcos da Jr. Nako, Marcos da Jr. pa ang tawag mga kababayan. Hala ka. Sabi dito si Da Jr. ay naging isang lame duck matapos ang mga revelasyon ni Saldico at ng kanyang kapatid na si Amy. Hala ka. Basahin natin yung buong ulat. Dito po yan, balita po yan ang balita ngayon. Sabi dito, lame duck na si Da Jr. Hindi na mapigilan ang pagbanat ng koloministang si Mon Tulfo matapos ang sunod-sunod na revelasyon ni na dating kongresista Saldico at Senadora Amy Marcos hinggil sa 100 budget insertion na umano'y paggamit ng ipinagbabawal na droga ni Pangulong Marcos Jr. Sabi pa dito sa kanyang Facebook, iginiit ni Tulfo na hindi na mababawi ni Marcos Jr. ang pinsalang dulot ng mga aligasyon kahit hindi pa napapatunayang totoo ang mga ito. Sabi niya pa dito, The Jr. has become a lame duck after the revelation of resigned Congressman Saldico and his sister Senator Amy. Si The Jr. ay naging isang lame duck matapos ang mga revelasyon ni dating kongresista Saldico at kanyang kapatid na si Senator Amy. Sabi pa dito, totoo man o hindi ang kanilang mga paratang, nadungisan na si BBM. Pinatutungkulan ni Tulfo ang naging pahayag umano ni Senator Amy sa isang INC rally kung saan idinawit ang Pangulo, First Lady Lisa Marcos at Representative Sandro Marcos sa paggamit ng cocaine. Sabi pa dito, forget about Saldi but I must tell all about BBM and his family use of cocaine even if fabricated was taken hook, line, and sinker by the most of the public. Kaligtaan na si Saldi pero ang tell-all ni Amy tungkol sa paggamit ng cocaine ng pamilya ni BBM, even kung gawa-gawa man, ay pinaniniwalaan agad ng karamihan. Dagdag pa niya, kahit bulong-bulungan lamang noon, tila lalo pang na-confirm sa mata ng publiko ang chismis tungkol sa umano'y paggamit ni na Marcos Jr. at First Lady Lisa. Sabi pa dito, the whispers of BBM and Lisa's use of the illegal substance seem to have been confirmed. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa paggamit ni na BBM at Lisa ng illegal na substansya ay mistulang na kumpirma. At ang tanong na nagpapabigat daw ng duda ng publiko, bakit sasabihin ng kapatid niya yun kung di totoo? Hala ka. People would say, bakit sasabihin ng kapatid niya kung hindi totoo? Yan ang sinasabi ng mga tao. Sa gitna ng pinakamalaking political scandal na kinakaharap ng administrasyon, mula flood control anomaly hanggang 100 billion budget insertion, lalong tumitindi ang pressure kay Marcos Jr. lalo pat mismong kapatid at dating kaalyado ang mga naglalabas ng pinakamabibigat na akusasyon. Nako, grabe no, matindi guys itong pahayag ni Mon Tulfo. So sabi niya dito, bakit sasabihin ng kapatid niya kung hindi totoo? Oo nga naman mga kababayan, no? Kapatid na yung nagsabi. At talagang, di ba nga sabi ni Senator Amy, nung nagsalita siya sa harap ng
Iglesia ni Cristo ay kahit masakit daw sa kanyang kalooban ay kailangan niya daw gawin kung ano yung tama, mga kababayan. At hindi naman para daw kay BBM yung kanyang ginawa, kundi isang pagmamahal ng isang kapatid, mga kababayan, dahil tila hindi niya na maatim na parang ginagamit na lang daw ho itong si PBBM ng mga nakapaligid sa kanya. So yun yung ginawa ni Senator Amy, at hindi niya na talaga na tiis ang kanyang sarili na isiwalat na yung mga itinatagong lihim. Kung totoo man to, mga kababayan, talagang malaking revelasyon ito. Sana ay ang gawin siguro ni BBM, kung talagang hindi totoo ang sinasabi ng kanyang ate, siguro undergo siya ng hair follicle test. Yun kasi yung gusto ng taong bayan, no? Kung talagang transparent at walang tinatago, ganun ang gawin niya at ng kanyang pamilya. Kasi yun rin yung sabi ni Senator Amy, no? Nadamay daw si First Lady tsaka itong si Sandro Marcos daw, mga kababayan. So yun, mga kababayan, no? Ito yung ano masasabi nyo dito sa pahayag ni Ramon Tulfo. So ngayon naman, mga kababayan, so pag-usapan po natin itong isa pang banat ni Ramon Tulfo, no, about daw sa 50 million pambayad umano sa mga pro Marcos vloggers nawawala. Halaka, ang tindi nitong banat niya, mga kababayan. Binabayaran yung mga vloggers. Halaka, nako mga vloggers, oh, tinitira kayo ni Ramon Tulfo. So basahin natin yung buong ulat, guys. Sabi dito, 50 million pambayad di umano sa mga pro Marcos vloggers ibinulgar ni Mon Tulfo. Sabi dito, nag-viral ang bagong pasabog ng columnist at broadcaster na si Ramon Tulfo matapos niyang ibinunyag ang kanyang Facebook page ang umano'y pagkawala ng 50 million sa vault ng Presidential Communication Office, PCO. Pera na anyay nakalaan sana bilang pambayad sa mga pro-Marcos vloggers at influencer. Ayon kay Tulfo, isang Tweety bird sa loob ng PCO ang nagbulong sa kanya na ang pagkawala ng salapi ang tunay na dahilan kung bakit sinibak si dating PCO Secretary J. Ruiz. Lumabas na natanggal si dating Secretary J. Ruiz ng Presidential Communication Office, PCO, dahil nawala ang 50 million sa kanyang vault. Halaka, mga kababayan. Tindi nito. Sabi dito, hindi umanon maipaliwanag ng source kung bakit may ganoong kalaking cash na nakatago sa opisina ng gobyerno. Bakit may ganoong kalaking halaga sa isang opisina ng gobyerno, di masabi ng Tweety bird. Ibinunyag rin ni Mon Tulfo na hindi inireport sa pulisya ang pagkawala ng pera dahil hindi malinaw kung saan ito nanggaling. Hindi inireport ng pulisya ang pagnanakaw dahil di maipaliwanag kung saan ang pinanggalingan nito. Sa gitna ng katahimikan ng PCO, usap-usapan ngayon ang haka-hakang nakalaan umano ang 50 million para bayaran ang mga vloggers at influencers na nagtatanggol sa administrasyong Bongbong Marcos Jr. Halaka. Pero may haka-haka na ipambabayad sana ang 50 million sa mga influencers at vloggers na depender na administrasyong BBM. Hanggang ngayon, ayon pa kay Tulfo, wala pa ring natutukoy kung sino ang kumuha ng pera. Hindi matukoy kung sino ang nagnakaw ng malaking halaga. Marami na ring netizens ang nagtataka kung totoong pera ito para sa vloggers, gaano kalawak ang makina ng propaganda, at bakit may vault
na may 50 million cash sa isang opisina na dapat hindi humahawak ng ganitong pera. So yun mga kababayan. Kayo, naniniwala ho ba kayo dito mga kababayan? Baka mamaya chismis lang ho ito. 50 million, oh. Grabe, ang laki niyan mga kababayan. Ano kaya ang masasabi dito ng mga pro Marcos vloggers? Ayan, pinagbibintangan ho kayo ni Ramon Tulfo na binabayaran daw ho kayo. Halaka. So, yun po mga kababayan, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Hanggang dito na lang mga kababayan, at sa mga bagong pasok dyan, palike po ng ating palike at pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.